Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Inihahanda ng lokal na pamahalaan ng Masinloc, Zambales na itayo ang bandila ng Pilipinas at ang kanilang municipal banner sa Baho de Masinloc. Plano ng lokal na pamahalaan na bumalik sa south entrance ng reef kasama ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero hiling ng mga lokal na opisyal, kailangang itaboy muna ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China bago nila itayo ang bandila. Nais matiyak ng lokal na pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga mangingisda at hindi maipit sa sigalot sa pinag-aagawang reef. Sa ngayon, hindi muna pumapasok ang mga mangingisda sa kanilang traditional fishing ground. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglabas ng tinatayang 13.4 billion pesos na tulong pinansyal sa mga magsasaka. Ayon kay Press Secretary Cheloy Garafil, 5,000 piso ang matatanggap ng kada beneficiary ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Manggagaling ang pondo sa sobrang tariff collection sa rice imports noong 2022. Higit 2 milyong rice farmers ang beneficiaryo ng RFFA. Sinabi naman ng Pangulo na makatutulong ito lalo't patuloy ang pagtaas ng cost of production at may nagbabadyang El Nino. Makatatanggap ng tulong ang mga magsasakang nagsasaka sa lupang mababa sa 2 hektarya base sa Cash Assistance to Filipino Farmers Act. Dagdag pa ni Secretary Garafil, inaprubahan din ni Pangulong Marcos ang paggamit ng 700 milyong pisong excess tariff collection sa ilalim ng Palayamanan Plus. Tinatayang 78,000 na beneficiaries naman ang makatatanggap ng 10,000 piso sa ilalim ng programa. At yan ang mga balita, ang nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Stanley Palisada.